ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nandito na tayo sa ating pong last part ng Book of Titus na ating pong pinag-aralan. Malayo-layo na ang ating narating at marami-rami na rin tayong napag-aralan. Marami tayong natutunan patungkol po sa buhay ni Titus, kung paano po siya nakakilala sa Panginoon. Alam po natin, balikan lang po natin ng konti para at least bago natin, kasi ito na po yung part 4, ito na po yung last sermon po natin ng the Book of Titus. Alam po natin na si Titus na isa po siyang Gentiles, na siya po ay nakakilala sa Panginoon dahil sa evangelistic ministry ni Paul. At dahil dito, nung siya po ay kumilala, tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, nag-connect po siya. At pagkatapos po niyang makonect, remain po siya ni Paul at disciple po siya at lumago po siya sa Panginoon, naging workers po siya at kasama siya ni Paul sa kanyang pong pagbabiyahe, pagdadala ng sulat at sa mga gawain sa Panginoon. Alam po natin kung paano po siya lumago sa Panginoon at nung makita ni Paul na lumago itong si Titus, isinama po niya sa isang mission. Kasama nga dito at nakarating po sila sa bayan po ng Crete, na kung saan yung lugar na yun ay marami pong mga matitigas ang ulo. Marami pong mga tao doon ang hindi po sumusunod sa kalooban ng Panginoon at nung maipangaral ang Ebanghelyo doon, marami din ang tumanggap sa Ebanghelyo, sa Gospel ng Panginoon. Subalit marami pong mga aral ang mga nahalo-halo kasama rito kasi may mga Judaizers noong mga panahon na yon na hinahaluan po nila ng mga aral na hindi naman Gospel, na hindi naman totoong Ebanghelyo. At dahil dito, pansamantala pong iniwan ni Paul si Titus doon para bigyan po ng kaayusan yung lugar, yung mga churches doon sa Crete sapagkat wala pong kaayusan. Kaya di ba ang alam po natin, ang ating pong Diyos ay God of order. Sabi ng Biblia, let all things be done decently in order. At dahil dito, iniwan po niya si Titus para mag-appoint po siya ng elders, ng leaders in every city sa bawat lugar po doon. At binigyan po rin po siya ng instruction kung ano yung dapat niyang piliin. Ano po yung mga character ng isang tao na dapat po niyang ilagay. Yung katiwa-tiwala, yung mapagkakatiwalaan, isang mabuting halimbawa. Marami po siyang mga instruction simula sa babae, sa lalaki, sa matanda, sa bata, sa binata, sa dalaga, sa may asawa, sa mga lalaki, asawang babae, sa mga pakikitungo sa kapwa, pakikitungo sa church. Marami po siyang mga instruction na itinuro at napag-aralan na po natin doon. Mahaba-haba na po yung kanya pong naituro, mayroon po siyang panahon na inilagay doon. Pero alam niyo mga kapatid, mayroong panahon kung hanggang kailan lang. Amen? There's a time for everything. Mayroong panahon ng pagdating, mayroon din yung panahon ng pamamaalam. Amen? Now, dito sa verse 1 to 8, balikan po natin muna, tingnan po natin. Let's read the book of Titus, chapter 1, chapter 3, and verse 1, at tingnan po natin ano po ang sinasabi dito para ma-review po natin ang konti. Amen? Titus chapter 3, verse 1 to 8, the Bible says that remind the believers to submit to the government and its officers. Kasama rito, tinuro po natin mga kapatid, kung paano makitungo ang isang Kristiyano, kung paano siya mamuhay, paano niya pakitunguhan yung mga namumuno na inilagay po ng Diyos. They should be obedient, always ready to do what is good. They must not slander anyone and must avoid quarreling. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Once we too were foolish and disobedient, we were misled and became slaves to many lusts and pleasures. So ina-acknowledge po niya, hindi po siya nagpapalinis na tayo rin, ang buhay po natin dati ay masama, hindi nagbibigay ng kaluguran sa mundo, sa Panginoon, kundi namumuhay tayo sa mga pleasures ng mundo ito. Dati rin tayo gano'n. Sabi niya, once we too were foolish and disobedient. We were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Our lives were full of evil and envy, and we hated each other. But when God
our Savior revealed His kindness and love, ano nangyari? He saved us. Sa kabila po ng kanilang kalagayan, hindi po sila namumuhay sa katwiran ng Panginoon, hindi sila lumalakad sa katotohanan, ngunit nasumpungan sila ng Panginoon, narinig po nila ang Ebanghelyo ng Panginoon, at dahil po nito sila ay nanampalataya sa Panginoon at sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ngayon, tinuturuan sila ngayon kung paano sila mamuhay, yung karapat-dapat na dapat nilang pamuhay, kasi maraming mga tao sa paligid nila na nakakita sa kanila, pinagmamasdan ng kanilang buhay, lalong-lalo na ang kanilang pong buhay ay nararapat lamang na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi niya, save us. Niligtas na tayo. Not because of the righteous things we have done, hindi dahil sa mga mabuting ating ginawa, but because of His mercy, dahil sa habag ng Panginoon. Because of His mercy, He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. Hallelujah. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. The old is gone, the new has come. At ayun po, ang kumikilos po dyan ay ang banal na Espiritu, because we cannot live a victorious Christian life without the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu na siyang kikilos sa ating buhay, hindi tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban po ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang tayo makalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. Verse 7, because of His grace, dahil sa biyaya ng Panginoon, He made us right in His sight and give us confidence that we will inherit eternal life. Hallelujah! Kita niyo po yung pong assurance na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na yung nagtitiwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa lamang habang nabubuhay ka, matitiyak mo, malalaman mo na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kita niyo po yan? Di ba? Give us confidence that we will inherit eternal life. This is a trustworthy, mapagkakatiwalaan ito. Hallelujah, yun ang maganda eh. Mapagkakatiwalaan ito. Tanong mo yung katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba? Sabihin mo, magkatiwa-tiwala ito. Dati hindi. Iba na ngayon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. This is a trustworthy saying, and I want you to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves to doing good. These teachings are good and beneficial for everyone. Every head bow and eye closed. Let us pray. Father, we thank you once again. We thank you that your word, they are life and spirit. Father God, as I'm going to preach your word today, give me honest conviction. Give me clear speech without compromise so that I bring glory to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you ready? Amen! Amen. May panahon talaga. Kung hanggang saan lang, mayroong hangganan ng lahat. Ito na mga kapatid, yung panahon na kung saan muli po siyang may instruction muli ang kanyang disciple, ang kanyang mentor na si Paul kay Titus. Minsan mga kapatid, mayroong kang specific assignment na inilagay ng Panginoon kung hanggang kailan ka na. Nobody can promise tomorrow. Hindi mo alam, pwede mong sabihin, 10 years pa ako, 5 years pa ako, 2 years na lang ako, 1 year na lang. Hindi mo alam. Saka 2 years po, 20 years na pala. Saka 1 year po, 5 years na pala. Kasi, ang Diyos pa rin ang siyang masusunod ang kanyang kalooban. Pwede natin sabihin, bukas pupunta ko dyan, pero wala pong nakakatiyak.
Lord willing, pwede natin sabihin, kung luluubin ng Panginoon. Amen. Verse 9. But a boy who is controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Everybody is useless. Useless. Kita niyo yung mga genealogies kasi niyan, marami kasi mga, nung nandoon po sila, nung nangangaral po si Titus at si Paul, nung iniwan niya doon si Titus, alam din ni Paul na mayroon pang may mga Hudyo din doon na naging Kristiyano rin. Tumanggap din sa Panginoon. Ano? Tinanggap din nila yung Ebanghelyo. Pero hindi buo, kundi kunti-kunti lang. At mayroon dito na itinuturo pa nila yung ibang aral sa lumang tipan na hindi na dapat nila itinuturo sa bagong tipan. Kaya nagkakaroon ngayon ng confusion. Okay? Kaya sabi niya, avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unfruitful and useless. May mga bagay na hindi na dapat pinagtatalunan. Pero yung mga pinag-uusapan, we're not saying here na hindi naman dapat natin dinidiscuss yung ating pananampalataya sapagkat mayroong mga talata sa Biblia na mahirap namang unawain na kailangan din tayong magtanong minsan. Amen? Now, here, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagkatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito'y walang pakinabang. Kung walang pakinabang, yung tanong minsan ng tao na gusto lang naman makipagtalo sa iyo, sabihin mo, Brad, panalangin na lang kita, sisi, panalangin na lang kita, naiintindihan kita, naunawaan kita. May mga tao kasi gano'n gusto lang gusto lang ng argumento. Hanggang doon lang. Kasi minsan yung mga tao nakikipag-argumento lang kasi para hindi matakpan yung kanyang mga kasalanan. Kasi minsan, alam mo, yung Biblia, yung salita ng Diyos, nasasalamin yung ating buhay. Kaya sa magitan ng kanyang mga philosophical questions, mga niya minsan, maaring, naiiwasan niya ito. Maraming may mga tao kasi minsan na gumagawa ng sariling Diyos nila sa isip nila. Na kung ano yung prepare nilang Diyos nila, yun yung kanilang pinaniniwalaan. Are you with me? Now, after giving Titus many positive instruction, Paul tells him 4 areas which he should avoid. Ano yun? First, Titus is to avoid foolish controversies or foolish debates. Bickering over certain issues is poisonous to the Christian life. Paul took this so seriously that in verse 10, he commands Titus to completely cut off a divisive person after giving them a second warning. Ibig sabihin, pagsabihan mo sa una yung with gentle, na kapag yung isang tao ay, alam mo yun, gusto lang naman minsan talagang magtanong, pero minsan ay nakakasira na siya doon sa church. Kasi naapektuhan na yung iba, pagsabihan ko, sabi niya, nadadamay yung iba, nakakasira na, so huwag mo sanang ulitin yan. So, inulit nyo rin, pagsabihan mo daw ulit sa second time. Hindi maganda yung ginagawa mo, brad o sis, mukhang, alam mo, hindi maganda yun. Kapag inulit pa sa pangatlo, sabi ng Biblia, kahit binasa natin noong nakaraan, sabi niya, huwag mo nang pansinin, huwag mo nang invite yung taong yun kasi nakakasila lamang siya. Amen? Mag-Kristo nga yung taong yun, pero marami namang nadadama yun. So, may instruction ba yun pong order ang lahat? Amen? Kung paano sa company may order, sa family may order, ganoon din po sa church dapat mayroon pong order. Kasi pag walang order, may disorder. Amen? Amen. Now, second, Titus was to avoid genealogies. This sounds like an old point, but certain false teachers took great pride in proving that they were direct descendants of Abraham. Yet God is not concerned with who one's parents are. He is concerned about our salvation. Titus was a Gentile and had no Jewish lineage. Instead of comparing family history, Titus is to preach the goodness of Christ. Dahil doon po, nababago yung buhay po ng tao. Galing-galing po nga sa mga law at sa mga pero okay, nagkaroon lamang sila ng ideas. Pero ang tanong, nababago ba ang buhay ng tao?
naririnig pa nila ang Ebanghelyo, ang gospel ng Panginoon, yung mabuting balita. Kasi ito po yung kailangan po ng tao, yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Patungkol sa Panginoon Jesus. The death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus. Yan po ang mabuting balita. Ang mabuting balita, yung tao na dati walang pag-asa, sa sandaling makakilala sa Panginoon Jesus, magkakaroon na ng pag-asa ang kanyang buhay. Ibig sabihin, yung kailangan ng tao, yung kapatawaran ng ating kasalanan. At ang makagagawa lamang yan ay ang Diyos. At ang kanyang bugtong na anak na He shed His blood on the cross of Calvary para sa iyo at para sa akin, para ikaw at ako, magkaroon ng kapatawaran ang ating kasalanan. Amen. Para natin ng Panginoon. Third, Titus was commanded to avoid dissension, strife, or quarrels. This comes from a Greek word, eris, referring to arguments or debates. In other words, Titus is not to be known for being argumentative. Titus is not to be known for being argumentative. The New Testament gives many positive instructions to contend for the Christian faith. 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16, and even in the book of Acts. This, however, is different from arguing for the sake of arguing. Ibig sabihin, hindi naman talaga minsan na kailangan mo naman talagang ipagtanggol yung ipananampalataya mo, gawin mo. Kung kailangan mo naman talagang i-reason out, gawin mo. Kasi yun naman po ay utos po ng Panginoon. Iwasan mo lang yung pakikipag-away, pakikipagtalo, dahil hindi po ito makakabuti at wala kayong mararating. Amen? Now, fourth, Titus is to avoid quarrels or disputes about the law. The false teachers of Crete were using the law of Moses to make accusation against Titus' fellow Christians. Paul tells Titus not to lose focus by arguing about details of the Jewish law. Instead, he is to center his ministry of the good news of Jesus, promoting sound doctrine in the local churches. Kasi isa sa mga doctrine po natin, alam natin na yung mga Jewish na nandoon, in order po you to be saved, kailangan mong magpatuli. Kasama po yun yung circumcision. At alam po natin na si Titus ay hindi po siya nagpatuli. Nangangahulugan lamang na he is a Gentile na kung saan yung kaligtasan ay hindi po ito nakakamit doon sa magitan po ng kautusan. Ang kautusan ay mabuti, pero wala pong nakakasunod po ng buo sa kautusan. Because the Bible says, whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all. Ang tumutupad sa buong kautusan at lumabag sa isa, lumabag sa lahat. So wala pong nakakasunod talaga ng perfecto sa kautusan. Kaya ito po yung itinuturo po ni Paul kay Titus. All four of these practices, pointless debate, arguments over genealogy, quarrels, and debates over the law of Moses are considered a waste of time. All the accomplished is taking energy and resources away from the ministry Paul had entrusted to Titus. May mga mahalagang dapat pang gawin, may mga mahalaga pang dapat asikasuhin, kaysa sa mga bagay na pakikipagtalo, pakikipagdebate, na wala namang nararating. Minsan yung mga tao nagkakatuwaan na lamang. Nagkakasiyahan na lamang. Ano? Kasi minsan ang nangyayari, pagalingan na lamang kung sino magaling sa debate. Well, I'm not saying na hindi naman laging masama. Ano? Amen? Minsan nga, mayroong mga ang galing-galing mag-argumento sa akin, makikipag-argument. Sabi ko, kung talagang gusto mong ipaglaban yung paniniwala mo na tama, let the people decide and let have an open debate. Kung yan ang gusto mo. Ngayon to, hindi naman ako nakikipagdadali. Sabi ko, takot ka pala eh. Gusto mong ipilit yung yung gusto mo. Sino maniniwala sa yung gusto? You have the right, everything you want to believe. Lahat ng gusto mong paniwala, mayroon kang karapatan. Pero tandaan lang natin na hindi lahat ng ipinaniwalaan mo mayroon ay katotohanan at tama. Dapat mayroong basis. Dapat mayroong hahatol, mayroong huhusga kung sino tama. Kasi kung tama ka, tama ko. At yan ang tama mo sa palagay ko tama ka, palagay ko tama ka, may sino nga hahatol? Di ba? Kailangan mayroong basis yung atin pong pininiwalaan na katotohanan. Kasi baka may mga tao nga, kahit nakasinungalingan na, pinaniniwalaan na. Mahirap yun. May mga tao na pati yung kasinungalingan nagiging totoo sa kanya. Mayroong mga tao kasi nabubuhay sa kasinungalingan. Are you with me? Amen. Talagin mo yung katabi mo, nabubuhay ko pa sa kasinungalingan. Sabi ko, hindi ko. Dahil nasumpungan ko na si Kristo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
time, after that, have nothing to do with them. Pinagsabihan mo ulang beses, pinagsabihan mo pangalawang beses, hindi pa rin nakinig. Tapos na. Wala na tayong magagawa doon. Yung utos ng Biblia yun eh. Amen? Imatigas talaga ng ulo. Di ba mo na lang siya, hintayin mo na lang kanyang resurrection niya. Pagbalik niya, pagdating ng araw, ma-realize niya, magsisi siya ng totoo, di i-restore mo siya ulit. Amen? Amen? Are you with me? Tandaan lang natin, huwag natin sinasayang lagi yung opportunity kasi yung opportunity hindi laging dumarating. Minsan, kumakatok lang yan isang beses. Kapag na-miss mo yung opportunity na yan, baka wala ng opportunity. Huwag natin isipin na laging maraming chance, maraming pagkakataon. Hindi. Minsan wala ng pagkakataon. Kasi kahit gustuhin mo na, baka yung pagkakataon na yun hindi na dumating sa iyo. Amen? Kaya minsan yung pagkakataon na binibigay sa atin, huwag mong sayangin, baka yan yung huli ng pagkakataon. Amen? Ayun. Kasi ako, alam ko kung anong ibig sabihin ng last chance. Kasi nabigyan naman ako ng pagkakataon ng last chance. Buti na lang yung last chance na yun, hindi nasayang. Kasi kung nasayang, wala na. Iniwan na sana ako ng misis ko. Amen. Amen. Wala pa ka namin. Sa'yo katabi, huwag mong sayangin. Yung mga pagkakataon na binibigay sa iyo. Are you with me? Pagkatapos mong sawayin minsan, makalawa, iwasan muna ang taong lumilikha ng pagkababahagi. Ibig sabihin, ito yung tao ito, chismoso at chismosa. Noon pa lang ng espiritu na ito. Hanggang ngayon, ang dami pa rin mga chismosa at chismoso. Huwag mong tingnan yung katabi mo dahil hindi yan. Binago na yan ni Kristo. Amen? Sabi mo sa katabi, hindi ako chismosa. Ayaw yun. Ayaw ng Panginoon yun. Amen? Di ba sabi ng Biblia, to mind your own business. Ayaw yun. Amen. Kapag hindi mo business, huwag mo nang abalahin pa. Amen? Minsan may mga tao mahilig sa mga chismis Anong latest marry? Kaya nauso si Marites. Here, Paul adds a warning about people who insist on stirring up division. Titus is to warn them twice. Then, have nothing to do with them. Sinabihan mo na, pinagbigyan mo na, pero ayaw pa rin makinig. Francis, wala na akong magagawa. Maraming beses na kita sinabihan kasi nadadami na yung mga kapatid. Siguro naman, hindi lang naman ito siguro yung church na makikita mo. Marami pa naman siguro yung iba. Kasi hindi naghahanap kasi ako ng perfect church. There's no such perfect church. Kasi baka pag may nahanap kang perfect church, delikado pag nandun ka na. Baka magkaroon din ng problema. Wala pong perfectong church. Amen. Meron lang tayong perfectong Diyos. Amen. Amen. Lahat tayo ay mayroon pong pagkukulang. Ganun pa man, mga kapatid, God does not expect a life that is without sin. He does not expect you to be perfect because nobody is perfect, but He expects you to be honest. Na kapag ikaw ay nagkamali, nagkasala, kusang loob kang magpakumbaba, magsisi, humingi ng tawad, at kung yan ay bukal sa puso, patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tandaan mo yung kapatid, kahit yung mga tao sa paligid mo, they do not expect you to be perfect. Are you with me? They expect you only to be honest with them. Are you with me? Amen. Sometimes kailangan mo lang maging honest. Hindi naman yan na-expect na perfecto ka eh. Gusto niya lang maging honest ka. Kasi masakit ang hindi nabibigyan ng katotohanan. Masakit kasi yung kasinungalingan. Are you with me? May mga tao kasi minsan hindi magsinungaling. Alam niyo ba yung pattern of Christ kung sino si Satan? Are you with me? Kaya minsan, kapag ikaw nakita mo na mayroon kang pagkukulang, humble yourself before the Lord. Nagkulang ako, nagkasala ako sa ganito, pasensyahan mo ako, humingi ako ng tao. Would you forgive me? Humble yourself with right motives. Ngayon, kung ginawa mo yung part mo, hindi ka pa rin niya pinatawad, basta Diyos mo gano'n. Huwag mo namang sabihin,
may hindi naman akong tawad sa iyo eh. Ako na nga nagpapakumbaba sa iyo eh. Ayaw mo pa rin. Ang Diyos na nagpapatawad. Ganun. Eh kapag ikaw na nagkamali, manahimik ka na lang kasi minsan mayroong din season. Mayroong healing na process. Yung kilot kasi yung hapdi minsan malalim. Kaya sometimes, it take days bago lubusan maghilom. Yung sugat. Amen? Sino po sa inyo rito ang nasugatan na? Amen. Sino sa inyo rito ang minsan na naloko? Amen. Para ba yung naloko? Hindi natin maiiwasan kapatid, maraming mga manloloko. Kaya minsan ka na naloko. Kasi kung hindi ka panaloko, ikaw yung naloko. Amen. Ayun. Tama na lang. Ayun, amen? Magpapamama na lang tayo. Humble ourselves before God. Amen? Now, this is similar to the pattern given in Matthew chapter 8 verse 15 to 17. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won the person back. But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say will be confirmed by 2 or 3 witnesses. If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Meron pong proseso. Gentle, sabihan mo siya. Kapag mayroon kayo ng kasamaan ng loob, huwag mo ikukwento doon sa kapitbahay mo, kay friend mo. Puntahan mo siya, friend. Medyo nasaktan ako sa sinabi mo. Na-offend ako. Ay, pasensya ka na. Di okay na. Huwag mong sasabihin ka agad kasi kakampihan ka ng kaibigan mo. Okay? Ngayon, makinig, magsama ka ng dalawa para maging, magsama ka ng dalawa. Kasi mali ka talaga sa gawa mo. Ayaw pa rin niya. Isabihin mo na sa elders. Ayaw pa rin niya. Wala ka na magagawa. Ganun yun. Mayroon pong proseso po yun. Amen? As the early Christian church grew, problems with false teachers grow as well. Later New Testament writings will speak often against false teachers, warning believers to stay away from them. In 2 John chapter 1 verse 11 teaches something similar to Paul's warning, that those who insist on rejecting sound doctrine should not be supported in any way whatsoever. Amen? Kasi maling aral nga eh. Hindi dapat tinatanggap, hindi dapat pinapansin kasi mali yung aral. If anyone comes to your meeting and does not teach the truth about Christ, don't invite that person into your home or give any kind of encouragement. Kita mo? Kasi bakit? Kasi maraming nadadamay. Ang pinag-uusapan dito kasi kaluluwa na eh, hindi lang pakikitao. Maganda minsan yung pakikitao. Pero kung yung kaluluwa ng tao ang napapahamak na, mabuti pang huwag na lang muna. Okay? If anyone who encourages such people becomes a partner in their evil work. Ibig sabihin, huwag ka magko-compromise. Manindigan ka sa iyong pananampalataya. Manindigan ka sa iyong paniniwalaan. Amen? Jude 1:4 suggests that some of those who are divisive have come into the churches unnoticed and may only be found later. Kasi minsan, nagbabalat kayo lang minsan. Alam mo yung eagle, ang pinaka matinig niyang kaaway, hindi yung ahas, hindi rin yung storm, kundi yung falcon. Kasi yung eagle, yung mas malaki kaysa sa falcon eh. Intimidated yung falcon. Pero take note mga kapatid, yung falcon, he can fly faster and more higher. Kaya minsan, akala niya agila kasama niya, hindi niya napapansin. Kaya minsan, nadadamay na napapahamak yung agila kapag hindi siya naging mapagmasid doon sa falcon sa kanya. Ganun po yun. Kaya minsan, akala natin, kapatid, minsan, akala natin, kasama natin, minsan, mag-ingat po tayo mga kapatid. Kasi minsan, may mga nagkikreate lang ng division, nagkikreate lang ng mga chismis. Kaya nga sa life group, connection group, very important yung confidentiality. Amen? Hindi mo dapat ikinukwento yung buhay ng may buhay. Di ba? Sino yung ano niya? Sino ano? Hindi mo business doon. Okay? Pag-pray mo siya. Lord, pinag-pray po namin yung bagong kasama niya, chinismis mo na sa prayer eh. Kaya hindi na siya, may order mga kapatid. Amen? Even the false teachers and troublemakers cause problems within churches.
Church leader must carefully and courageously correct false teaching. At times, they must make a point of having nothing to do with false teachers or dividers. Titus chapter 3 verse 11. Apat na verse na lang. Tapos na tayo. Amen? You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. For people like that have turned away from the truth, and their own sins condemn them. Turn away from the truth. For people like, dahil alam mo ang kanyang tao ay masama, at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Ibig sabihin, makikita mo naman sa uri ng pamumuhay ng tao. Sabi ni Kristo, you will know them by their fruit. Amen? False teachers are sinful. They are not innocently mistaken, but arrogantly, stubbornly, and intentionally promote these incorrect doctrines. Nagtuturo sila ng mga maling aral na imbis yung tao mapunta sa langit, mapunta pa sa impyerno. Amen? Kasi minsan exclusive yung kaligtasan sa kanila. Sila lang yung maliligtas, yung iba sa impyerno ang lahat. Kaya, kailangan mong pumasok dito sa aming church na ito dahil tayo lang ang maliligtas. Lahat ng tao sa mundo sa impyerno ang punta. Dito tayo sa kawan pumasok. Yan yung mga aral ng mga bulaang, mga ministro at mga pastors na mga bulaan. Hindi mo dapat pinapansin. Amen? Dito, hindi ko sinabi sa inyo dito kahit minsan na kapag ikaw naging member ka, nagpabautismo ka dito sa church na ito, ikaw ay ligtas na. Hindi ka na mapunta ng impyerno. Pagiging Christian, pagiging born again, hindi dahil naging membro ka ng church, kundi work ng Holy Spirit yan. Kahit araw-araw ka nag-church, araw-araw ka nagbabasa ng Biblia, kung ang buhay mo naman ay hindi nakikita si Kristo, kaduda-duda ang tao yun kung siya ay anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi na siya nagkakasala. Nagkakasala pa rin siya. Subalit kung siya ay nagkakasala, nalulungkot siya. Humihingi siya ng tawad. Sapagkat ang talagang nais niya, bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig, ang Diyos na nagligtas sa Kanya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Hindi naman siya perfecto, nagkakasala pa rin siya. Pero hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Minsan may mga proseso talagang matagal ng proseso. Amen? Minsan naman may mga tao mabilis. Mabilis ang pagbabago. Pero wag mong husgahan yung tao yan. Kasi hindi mo naman alam kung paano kumikilos ang Diyos sa puso niya. Amen. Amen? Kaya huwag tayo agad-agad mag-judge. Sino magsasabi sa inyo na ako ay magiging pastor sa biyaya ng Panginoon? Kung kilala mo lang ako dati, wala kang. Hindi ka maniwala. Hindi sa isipan mo, hindi mo paniwala. Bakit? Kasi halos lahat ng bisyo sa buhay, nagawa ko na. Panamura, lahat ng bisyo nagawa ko. Pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, nasumpungan niya ako. Kaya sino ako para humusga sa tao na ako rin din ay nakasumpong ng habag at biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin. As soon as I sent Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis. Because I have decided to winter there. Ibig sabihin, parang yung sinasabi na tapos na yung mission mo dyan. So, samahan mo na ako rito. Ibig sabihin, may pupuntahan na sila ulit. Kaya minsan yung mga nakakasama natin sa mga tao sa buhay natin, minsan, alam mo yun, huwag mong sasayangin yung pagkakataon na yun. Lalo kung mabuting kaibigan, huwag mong sayangin yung mga mabuting kaibigan kasi madalang ka lang makasumpong ng mabuting kaibigan. Yung tunay na kaibigan. Marami kang mga kaibigan dyan, nakakasama mo sa miya-miya, nakakasama mo kung saan-saan. Kasi yung tunay na kaibigan, mahirap hanapin. Hindi mo laging nakakasama. Hindi mo laging nakakausap. Kasi minsan yung tunay na kaibigan, ayaw mong pansinin, ayaw mong puntahan, ayaw mong tawagan.
Kasi yung mga bagay na kahit ayaw mong marinig, sasabihin niya sa'yo. Kahit yung mga bagay na makasaktan ka, sasabihin niya sa'yo. Kaya minsan nagtatampo ka, nagagalit ka sa tao yun. Kasi yung tao yun ang totoo nagmamala sa akin sa'yo. Kaya kung mayroong mga kunting tao sa buhay ninyo, huwag mong sayangin. Kasi pag sinayang mo, baka sinasabi mong mga kaibigan mo lang. Minsan baka magselos pa sa'yo, chismis ka lang. Kapag humangat ka, nagsiselos kasi gusto kang hilahin. Amen? Marami kang kilalang gano'n. Kala mo kaibigan mo, nasa na siya ngayon? Wala na. Are you with me? Amen? Amen? Papuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. So verse 12 begins the final instruction and conclusions of Paul's letter to Titus. He states several facts about his current situation. First, Paul plans to send either Artemas or Tychicus to Titus. Artemas is not referred to anywhere else in the New Testament. Tychicus, however, is mentioned 4 other places. He was with Paul on his trip from Greece to Macedonia. Tychicus was with Paul in Rome and delivered letters to Ephesus. Kasi noon, hindi naman ganun kadali yung mga sulat, yung mga gustong iparating. Hindi katulad ngayon, mahirap yun. Sometimes take them days or weeks or months para makarating yung sulat na yun. Kasi yung transportation napakahirap noon. Ipag-isama ko pa rin yung mga masamang panahon. Amen? Verse 13, do everything you can to help Zenas, the lawyer, and Apollos on their way, and see that they have everything they need. Kita niyo, mga kapatid? Sabi niya, sikapin mong mamadali ang paglalakbay ni Apollos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangailangan. Ano ba yung mga pangailangan nila? Of course, marami silang pangailangan sa kanilang paglalakbay. Marami silang pangailangan sa kanilang pananatili. Mayroon pong mga gastusin nyo. Kasama rin yun yung kanilang mga pagkain. Kaya sinasabi ni Pablo na ano mo rin, support mo sila sa kanilang bahay. Huwag mong pabayaan kasi nakakailangan din naman sila para makapag-focus sila doon sa ministeryo sa kanila na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Amen? Paul continues winding down his letter to Titus in verse 13. The request to Zenas the lawyer and Apollos in their troubles implies that these 2 men had wrote the letter to Titus. Both were certainly Christians. Zenas was likely a Gentile and Apollos was Jewish. The lawyer, Zenas is only mentioned here in the Bible. Pero kita niyo mga kapatid, minention niyo yung mga pangalan. Kasi lahat ng mga kasama niya sa gawain ng Panginoon, mahalaga po yun. Amen? Kahit dyan lang siya na-mention. Ilang libo lang nakakarami, nag-uusapan pa rin natin yung buhay nila. Bakit? Kasi hindi nasasayang yung mga bagay na mabuting ginawa natin sa Panginoon. Amen? Katulad po doon sa atin pong first mission, feeding mission po natin in San Carlos, Pangasinan. Sipin mo yung mga 70 families na nabahagian po natin. Bukod doon na mga groceries, mga bigas, di ba? Bukod doon, nakarinig pa sila ng gospel ng salita ng Diyos. Kaya, salamat po mga kapatid sa inyo pong mga buhay, sa mga nag-commit po, malaki man, maliit po yan sa mata po ng Diyos, mahalaga yun. Lalong-lalo na yung panalangin po ninyo. Amen? Malay mo kung sino magpapasalamat doon. At alam niyo ba mga kapatid, ilang araw lamang nagkaroon na ng bagyo. Nagkaroon ng bagyo, kita nyo? So, bago nagkaroon ng bagyo, nakapag-distribute tayo ng in a little way, kunting tulong para doon sa mga mahal po natin sa pamayan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ngayon pa mga kapatid, nagpapasalamat po kung muli sa inyo. Taos puso po namin pasalamat dyan. Verse 14. Last 2 verses. Our people must learn. It's not a suggestion. Must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na alin?
na ilaan ang kanilang sarili. Saan? Sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging pakinabang. So mayroong purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Mayroon tayong mission sa mundong ito, mga kapatid. Kung bakit tayo pinili ng Panginoon para pagpalain ng Panginoon at maging daluyan ng pagpapala din sa mga tao sa paligid natin, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen? Kaya yung buhay po natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon, maging bukas po ang ating pong pahalan. At yung ating mga gifts na mga talents na pinagkaloob po ng Panginoon, gamitin po natin para sa ikalalago po ng kanyang pong gawain. At marami pang manampalataya sa Panginoon at marami pang maligtas sa pagitan po ng ating pong mga gifts at talents na ginamit po natin sa Panginoon. Huwag po natin sayangin yun. Amen? Now, what does Titus 3:14 mean? After telling Titus that the church should assist Zenas and Apollos on their mission trip, Paul adds a plea Christians should be diligent in pursuing good works. Something mentioned frequently in this letter. Titus, this is specifically meant to apply to Zenas and Apollos and the care given them by the churches of Crete. Ibig sabihin yung mga nagkaroon sa Crete na tumulong din naman. Beyond that, believers of Crete are instructed to be efficient in their support, prioritizing issues of urgent need. This refers to meeting dire needs or time-sensitive concerns. The Good Samaritan represents an example of this type of scenario there. Jesus taught that a neighbor is a person in need. Believers are commanded to love neighbors as we love ourselves, which includes meeting the practical needs of those around us. Amen? And verse 15, everyone with me, sabi niya, sends you greetings. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen. Would you stand up, my brothers and sisters? Here it comes, the most important part of this message. Let's read. What does Titus 3:15 mean? This is the concluding verse of Paul's letter to Titus. First, Paul sends the love of the Christians, churches in Nicopolis to the fellow believers on Crete. This is called Paul, Artemas, Tychicus, and other Christians. Second, Paul says that this greeting is meant both for Titus and other believers throughout the islands. This praise is likely an encouragement to have the entire letter read in all of the local churches of Crete. Paul and Titus were the co-founders of the churches in Crete, and Paul's writing were considered authoritatively scripture or authoritative by their readers. Finally, Paul ends with his unusual phrase, grace be with you all. If there was one word to summarize Paul's ministry, it was the word grace. His salvation was the result of God's grace in his own life. Paul likewise sought to share this grace with Jews and Gentiles, even to the point of suffering as a criminal. In his final letter, Paul declares that even though he suffered imprisonment and persecution, God's word could not be contained. Amen. Grace marked Paul's life, ministry, and even his death. Grace expresses Paul's eternal life as a man who would be with Christ and forever experiencing his grace in heaven alongside all of God's people. Now take summary. In Titus chapter 3 verse 12 to 15 concludes. Paul letters to Titus. Paul sends greetings of love from other Christians to the churches on Crete. Paul instructs Titus to provide assistance to two fellow believers and asks him to make plans to visit Paul in Nicopolis prior to winter. His conclusion suggests that Paul's letter is meant to be read to all of the local churches on Crete. May we have the same zeal for the Lord that Titus showed. Every believer would do well to model Titus' commitment to truth, fervor in spreading the gospel, and enthusiastic love for the church. Amen? Amen. So dito mga kapatid, marami po tayong natutunan, napakinggan
sa Book of Titus. So, ito pong magandang example na kung paano po kumilala si Titus sa Panginoon, kung paano po niya ipinamuhay yung kanya pong pananampalataya. Nung matanggap po niya ang Ebanghelyo, siya po ay nag-connect sa church, siya po ay nag-train, siya po ay nagpa-disciple, at nung ma-disciple siya, siya ay isinugo. Kaya nga yung ating pong vision po natin, win, connect, train, and send. Pagkatapos ng ma-disciple, ano pong ginawa niya? Nag-disciple din po siya, naglagay po siya ng mga leaders in every church kasi sasamahan niya na doon si Paul. Alam po natin na hindi lang yan ang napuntahan ni Titus. Nakapunta po siya ng Corinth, nakapunta pa siya ng Dalmatia, or now yung lugar na tinatawag na Yugoslavia, napuntahan po niya yun. At yung last ng buhay po ni Paul bago po siya mamatay, nandun din po si Titus kasama niya. Sinamahan din po niya. Kasi yung mission niya tapos na. Hanggang doon na lang yung kanyang mission niya. Kaya pinapunta niya. Hindi natin alam kung bumalik pa siya doon, pero alam natin si Titus nagpatuloy po siya doon sa lugar po ng Corinthians kasi marami po siyang aral na natutunan patungkol po kay Paul. Sana ganoon din po tayo mga kapatid. May prayer na tayo po na kumilala sa Panginoon, tumanggap ng Ebanghelyo, tumanggap ng kaligtasan. Ibahagi din po natin ito. Mag-connect po tayo para tayo po lumago. Mag-train po tayo, magpa-disciple po tayo. Para kung tayo po ay bumalik sa lugar natin, mag-for good na tayo, dala-dala po natin yung Ebanghelyo. Yun ang kailangan po ng tao, mabuting balita. Mabuting balita ang dala po natin, yung kaligtasan. May bahagi po natin yung kaligtasan patungkol sa ginawa ng Panginoon Jesus. At kung yan ang baon-baon po natin, kahit wala ka na sa mundong ito, maaalala ka pa. Yan ang legacy na maganda na may iwan mo. Kaya nga binanggit ni Paul yung mga pangalan doon, kinukumusta ka ng mga kapatid na ito. Mga kapatid at kinukumusta. Kasi mga kapatid, kapag gumawa ka ng bagay sa Panginoon, kailanman, hindi yan malilimutan. The Bible says, for God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown. Na yung ipinakita at patuloy mong ginagawang kabutihan. Amen? Kaya po na ng Panginoon, muli pa mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsama. At Lord willing, we'll see you again on Friday. We love you and God bless you.